Pamagat, ang gabay na diwata kontra sa aswang. Noong 8 years old pa lang po ako ay mahilig na ako sa kwentong kababalaghan at mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan. At dahil dito ay mahilig akong pumunta sa kagubatan mag-isa nang hindi nagpapaalam sa aking magulang. Gustong gusto ko po kasing pinupuntahan yung malaking puno sa kagubatang iyon. Parang ramdam na ramdam ko na ligtas ako at may nagbabantay sa akin. Isang araw habang papauwi ako ng eskwelahan ay naisipan kong pumunta ulit sa kagubatan. Tinanggap na kaya nila yung alay kong candy tsaka tinapay? Tanong ko sa aking sarili. Pagkarating ko sa malaking puno ay nakita ko pa rin yung candy at tinapay na walang bawas. Uy mga engkanto at diwata, magpakita naman kayo sa akin. Hindi naman ako masamang tao eh. Sige na please. Gaya ng dati ay pinalitan ko ng bagong candy at tinapay ang mga handog ko sa kanila at nahiga sa lilim ng puno. Nang mga ilang minuto ang nakalipas ay bigla akong nakatulog. Pagkagising ko ay palubog na pala ang araw at kailangan ko nang umalis. Ngunit pagtayo ko ay napansin ko ang isang plastic ng candy na wala ng laman at nasa bandang taas ng puno. Napangiti ako at sinabing, "Sana nagustuhan mo yung candy na yan. Hayaan mo, bibili pa ako ng maraming candy." Pagtapos nun ay nagmadali na akong umalis. Pero bago pa ako makalayo ay may narinig akong maliit na boses na nagsabing, Salamat bata. Napatigil ako at napalingon sa puno. Narinig ko yon. Bali ang pangalan ko pala ay Dennis. Ikaw, anong pangalan mo? Mga ilang minuto akong naghintay ngunit wala akong nakuhang sagot. Kaya nagpatuloy na akong umuwi. Pagdating ko sa bahay wala akong pinagsabihan ng mga nangyari. Sa kadahilan ng siguradong pagagalitan at pagbabawalan nila akong pumunta sa punong iyon. At syempre sa gubat. Kinabukasan habang nasa eskwelahan ako ay sobrang excited na akong mag-uwian. Dahil gustong gusto ko nang ibigay yung maraming candy na nabili ko. Kaya naman pagtapos ng klase ay nagmadali akong tumakbo papuntang puno. At doon ay nakita kong puro balat na lang ng candy at tinapay ang naabutan ko. Mukhang nagustuhan niyo yung mga pagkain na. Kaya naman ito nagdala pa ako ulit. Binaba ko ang madala kong pagkain at nilinis sa mga kalat na naiwan. Habang ako ay naglilinis ay may narinig akong isang boses na nagsabing, Kanina pa kita hinihintay. Napangiti ako at tinanong ang kanyang pangalan. At may biglang maliit na nilalang ang sumilip sa sanga ng puno. Nagulat ako at hindi alam kung ano ang gagawin. Parang na-starstruck ako ng mga oras na yon. At biglang sumagot ang nilalang na, Nivy ang aking pangalan. Nivy? Grabe, kakaibang pangalan ah. Ako naman si Si Dennis? Oo, syempre natatandaan ko na sinabi mo yung pangalan mo kahapon. Masaya akong makilala ka, Nivy.
Hindi bumaba ng puno ang maliit na nilalang. Ngunit nagpatuloy kaming nagkwentuhan at pinagsaluhan ang dala kong pagkain. Lumipas ang mga oras at sinabi ni Nivy na, Dennis, palubog na ang araw. At delikado na dito kaya naman kailangan mo nang umuwi. Sa totoo lang ay hindi dapat ako nakikipagkaibigan sa isang mortal na katulad mo. Sa kadahilanan delikado ito para sa akin at para sa iyo. May papalapit na dilubyo o isang nilalang na kumikitil ng buhay. Papadaan ito sa baryo nyo. At ang rason kung bakit ako nagpakita sa iyo ay para babalaan ka. Mapanganib para sa iyong buhay na bumalik pa sa lugar na to. Sana naman na ngayon na nakita mo na ako ay masaya ka na at kontento ka na. Sige, umuwi ka na, Dennis. At ako ibabalik na sa amin. hindi man lang ako nakapagpaalam kay Nivy nang siya ay biglang nawala. Dahil sa takot sa mga sinabi ni Nivy, ay kaagad na akong tumakbo pa uwi. Mga 3 araw ang nakalipas nang hindi ako pumupunta sa gubat o binibisita ang puno dahil na rin sa babala ni Nivy. Ngunit ng mga oras na yon habang ako ay nasa eskwelahan ay napaisip ako na ang sabi niya lang naman, 'di ba dadaan lang yung mapanganib na nilalang na yun sa baryo namin? So ibig sabihin naka 3 araw na. Eh di nakadaan na yun. Tama. Mamayang hapon pupuntahan ko si Nivy. Pagtapos ng eskwela ay nagpunta ako kaagad sa malaking puno. At habang papunta ako ay bigla akong nahulog sa isang butas. Dahilan para mauntog ang ulo ko at makatulog. Paggising ko ay hindi ko alam kung anong oras na. Ngunit madilim na, kaya sigurado akong gabi na. Tulong! May nakakarinig ba dyan sa akin? Nang walang sumasagot ay nagpasya akong akyatin ng bangin. At sa mabuting palad ay nakakyat naman ako gamit ang aking lakas. Pag-akyat ko ay may narinig akong kaluskos. At sumigaw ako ng, Nivy, pasensya na, dapat kanina pa ako nakapunta eh. Di ikaw si Nivy. Walang Nivy dito. Kamatayan lang ang meron. Tumakbo ng mabilis papalapit sa akin ng aswang at pinagkakalmot ako. Tuwang-tuwa ang aswang habang nasasaktan ako at nasusugatan. Mga ilang minuto rin naiyak ako ng iyak at sinasabi ang mga katagang tulong, Nivy. Narinig ko na biglang tumilapo ng aswang palayo sa akin. Nakita ko ang isang liwanag at nagsalita ito at sinabing, Dennis, dalian mo. At sumama ka sa akin, sundan mo ako. Sinundan ko si Nivy ngunit dahil sugat-sugat ako ay mabagal ang aking pagtakbo. At habang tumatagal ay naririnig ko na ulit ang aswang.
Nang akmang sasakmalin na ako ng aswang ay bigla itong sinilaw ni Nivi. At ginamit ang ugat ng puno para ito ay igapos at hindi makagalaw. Hindi ka mananalo sa akin, aswang. Kaya sumuko ka na. Aba, isang diwata pa lang gustong maging bayani ah. Nagpapatawa ka ba? Umalulong ang aswang upang tawagin ng kanyang mga kasamahan. At kasunod noon ay narinig din namin ng maraming alulong ng aswang sa paligid. Kahit si Nibi ay nagkaroon ng takot sa kanyang mukha ng mga oras na yun. Ngayon, diwata, tingnan natin ang laban nyo. Laban sa maraming aswang. Dennis, maganda ka. Kung hindi tayo makakarating sa puno ay hindi na tayo ulit sisinagan ng araw. Kaya dali. Kahit masakit ang katawan, ay dinoble ko ang pagtakbo ko ngayon. Habang kami ay tumatakbo ay naririnig ko ang mga aswang na papalapit sa amin. Palapit ng palapit ang tunog at kaluskos ng mga aswang. Paglapit namin sa puno ay biglang bumukas ito. At kami ay nagmadaling pumasok. Nang lumingon ako ay nakita ko ang mga aswang na tumatakbo papalapit sa amin. Kitang-kita ko rin sa kanilang mukha ang inis at galit dahil alam nilang hindi na nila kami maaabutan. Hindi ko na pong matandaan ang mga nangyari sa loob ng puno dahil nakatulog na po ako nun. At pagising ko ay maga na at nasa lilim na ako ng puno at wala na rin ang mga aswang na humahabol sa amin. Napansin ko rin pagtingin ko sa aking balat ay wala na akong sugat. Napatingin ako sa paligid at napabulong sa aking sarili. Panaginip lang ba yung mga nangyari? Pero parang totoong totoo eh. Nagpatuloy ako sa pag-uwi. At pagkakita ko kila mama at papa ay niyakap nila ako. At tinanong ko sila kung bakit sila umiiyak. At nanlamig ang aking katawan. At kinalibutan ako dahil lang sinabi nila ay 2 linggo na daw akong nawawala. Bago po natin tapusin ang bidyong ito, ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang channel ko. Ang pangalan po ng ating channel ay Multo Moments.